So ayan, nandito tayo ngayon sa gateway or sa arko ng Welcome to Banawe. Enjoyin muna natin to, tol. Ayan, nagkakapit tayo dito sa yan, sa gilid lang ng ano ng yan, yan. Kape kayo dito. Sarap. May kapeng barako pa. Laking aso. Para pansin ko kanina ba nagkakape ako. Kanina pa siya nakabantay dito. Doggy! Isi! Binabantayan mo to. Para kang liyon ha. Yan, nandito tayo ngayon na punta ng poblasyon. Tignan yung mga design ng bahay inspired by yung mga luma nilang disenyo ng bahay, mga native house. Alright, talagang napakasarap talaga dito sa Cordillera na sasabihin natin sa Cordillera Administrative Region, CAR. No, ibig sabihin, sama-sama na yan. Baguio, Ifugao, Kalinga, yan. No? Mga matataas na lugar. Hindi mo na kailangan talaga ng aircon, kahit summer, or pagmahal ng araw, sobrang init sa atin sa Maynila. Pagdating dito, talaga naman talagang okay. The best. Philippine Club. Crab. Kung ako may extra na ayoko rin talaga dito sa Maynila Mas masarap talaga dito tumira Kasi alam niyo kung bakit, mga tol. Unang-una yung mga gulay libre. May tanim ka lang o ano. Kung bibili ka man, mura. No? At saka pakalamig. Nandito na tayo sa area ng Taman. Taman daw to. Yan, yung mga one thing nga pala na masabi ko, yung mga native dito sa mga Banawe, kahit dun sa Tinok o sa Kiangan, gaganda, parang mga talaga, parang mga Chinese na Thailander na nagluto tayo. Tinde brother, wala pa tayo sa view deck ng rice terraces ng Banawe rice terraces. Pero parang nakita ko na yung iba-ibang mga part. At saka ang ganda parang alam mo yung sa Peter Pan, Neverlands. Ayun, tingnan niyo, may falls pa ron Astig, may falls doon. Yun na nakakaano ron. Sarap tumira dito, mga tol. Parang ako mag-enjoy talaga ako dito tumira dito So ibig sabihin, mga tol, papunta na ako ng sentro. Dito tayo sa main road. Pero pag titignan mo dito, ayan yan, doon na nga yung kabilang ewan ko, hindi ko alam kung ano yung gawin na. Pero itong building isipin mo ilang floor lang, pero pa-basement siya Lipot tapos ayan may mga baitang sa ilalim. Lupit. Continue on Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province Road for 3 kilometers. Boy. Yan, nandito tayo ngayon, nag-stay, mga tol. Yung mga pwede mong puntahan dito sa Banawe. Parang kulang yung 1 week sa akin pag nag-stay. Ang ganda naman nila, mga kwarto, parang transient na rin. Yan. Kaya lodge, di ba? Yan, yung pwede mong tirhan. Ito, ayan, yung may contact naman sila. Tapos bubungad sa'yo, pagkaganda-gandang view. Yan. Guys, tignan nyo, ito yung nung araw, wala pang mga scooter ng mga Yamaha. Ito, talagang yung mga ng mga taga-Ifugao. Ito yung mga sakayan nila. Sasakyan yata nila or laruan nila. Ewan ko. Basta ito, ayan Ito, dito nakapark yung motor natin. Kaya kay Utol Hiwaga, parang may ganito rin si Utol Hiwaga. Pero iba rin yung sa kanya. Ayan tungkod. Ganda. Sarap sanang remembrance yan Ito yung mga suot nila. Ganda, mga handmade craft.
rep magnet. Muna yung dagger, diba? Kompleto, pwede kayo dito mag kape, noodles, or kumain. Bali ito ma'am yung t-shirt nyo, di ba 200? Yan po, maraming mga kulay yan. May black, syempre favorite natin yan mga tol. Yan, Banawi rice terraces. Ayan. Yan dito kompleto. Mga souvenir naman to. Yan. Ito yung malupit. Ito yung mga gantong simbolo ng kanilang kahit yung mga alam ko yung mga taga Baguio Igorot. Ganun din. Pero magkaibang tribo po yung Ifugao at saka yung Maigorot parang halos parehas lang pero magkaibang ethnic group. Tahimik dito. Talagang mag-film yung nature. Kaya nagpa-flashback na naman sa akin yung naging yung kasagsagan ng pag-aakit natin ng bundok yan. Gusto nyo umiwas sa ingay at polusyon ng Kamaynilaan? Dito kayo, ang masabi ko, pumunta kayo dito sa Cordillera. Talagang napakaganda. Katulad niya, no? Ay, may aso. Ay po. Chuchu. Ayan, ayan sila Lola, oh. Ayan po yung talagang manumanong. Magandang hapon po, Nay. Ay, magandang umaga po, Nay. Ayan po, makikita nyo pa. Yung kanilang talagang kasuotan, yung talagang sumisimbolize ng kanilang pagiging siyempre Ifugao. Yan. Ang ating mga magigiting ng mga taga Ifugao. Yan. Ano pong tawag po dyan Nay, dyan sa ano po yan, paghahabi ng kanilang kasuotan? Ayan po. Unwebe po. Ayan, yan ang ano nila. Ayan, tignan nyo. Ganda. Ayan, ang kanilang corona niya, no? Ayan. Tingnan nyo, mga kawild, tingnan nyo kung paano ginagawa. Ayan. Tapos yung nasa harapan mo pa, ayan, rice terraces. The best, ang ganda ng view. Alagaan natin ang kalikasan, bigay ito ng ating dakilang lumikha. At wag natin hayaang babuyin, magtapon ng basura kung saan-saan, no? Diba? Respeto sa kalikasan. Katulad dito, yung mga tao dito, talagang manilinis, disiplinado. Hindi ko naman sinasabing katulad sa atin sa Maynila, masyado tayong pabaya, kaya naging marumi ang Kamaynilaan. Well, gumagawa na rin naman ng government ng pero bawat isa sa atin sana makapagtulungan. Diba? Bawat isa sa atin may tungkulin na gampanan para sa ating kalikasan. Ito pong bigyan kita pagkain mamaya. Kulit ng payo. Yan kayong food na. Bait lang pala eh. May bigyan ko yung pagkain. Yung municipal ng Panawe, ang cute, ang linis. Ayan, oh. Tsaka yung mga tao dito talagang parang mga Chinese. Kulit, ganda. May bato sa breast. Kamay. Ang babae dito lang sa kamay. Ngunit yun ang mga tato-tato nila. Iba-ibang may tao-tao, may centipede. Ano po na yung pinagkaiba ng medyo parang alaman muna ako kahit ako para alam ko. Anong pinagkaiba na
ng tribo ng taga Banawe, yung mga taga Ifugao, at saka yung mga Igorot, at saka yung mga iba pa, yung mga Kalinga, yung mga ganun po. Iba-iba ang tradition nila. Okay. Oo. Kasi yung iba, may nagtatanong sa akin, yung akala nila pag Cordillera, lahat Igorot. Sabi ko, hindi lahat Igorot, kumbaga maraming tribo. Oo. Yun ang ginagawang mga art. Opo. Oo. Pero kung tutuusin, parehas din ko yung kasuotan, parang kawig, o may kaibahan din ano? May kaibahan ng suotan din. Kaya May iba rin ang pinagsasayawan kanyan. okay. Eh dito sa Banawe, ano pong tribo ang Banawe? Ifugao. Ifugao. Yung Tinok, Ifugao din po yan, yung mga yan. Ngunit, one of the municipality of Ifugao. Yung Tinok. Yung salita nyo, isa lang din, parehas lang, o iba rin? Iba? Iba-iba. Iba-iba rin. Oo. Grabe, no? Yun, tapos, pero kung tutusin yung Tinok, Ifugao din, malapit-lapit. Parang naman. malapit sa Benguet din yung Katalangya. Ganyan. Ayan na, kay... Nagawa ng anong salita, may Ilocano po, Ilocano ngayon. Ilocano. Actually, yung salitang Ilocano kasi sa Ilocos lang talaga yung dapat. Oo. Ang problema kasi, nag-spread na yung Ilocano, katulad din sa, sa mga Cagayan, mga Itawis, mga salita doon, iba na. Ngayon, natuto na rin sila mag-Ilocano gawa na parang magkaintindihan kasi, no? Oo, yan. O, yan ha. Ang tribo or tribe ng mga napansin ko dito sa Cordillera, dito sa mga part ng, yan, nandito ako ngayon sa Ifugao. Magalang mga tao. Sobrang talagang, pag sa kalsada, sila pa nag-giveaway, talagang mababait. Alam nila yung manners na talaga na, talagang ganun sila eh. Kahit noon pa man, yung pumunta ako sa Atok, Benguet, talagang marespeto ang mga tao. Yan, yung mga parang mga nila, no? Yung heirloom plates. Plates are highly prized by many mountain groups and are passed down as heirlooms from generation to generation. Possession of porcelain in an indication of wealth and prestige, and these objects are for everyday use, especially among the Kalinga people. Kalinga people, yan. Opo, yan. Pottery. Oo. Ano pong tawag sa mga, ito yung mga platito na to? Mga porcelain? Oo. Yan. Yan ang mga butter nung China. Kagaya ng mga jars. Mga anong taon nung ba nakipag-barter tayo sa China? Itong mga, pupunta na sila dito, no? Noon pa, before the Spanish. Oo. Nauna kasing China sa atin, no? Ito'y upuan ng mayayaman. Oo. Ganito rin. Ibang position. Ngunit ito, galing sila sa bukid, makalagay sa iba ng bahay nila. Galing sila sa bukid. Umupo dito, kung gusto humiga, pataas ang katawan, gaganyan. Kung hihiga sila. Okay, ganyan pala yan. Tapos doon may higa din. Oo, pwede subukan mo. Kasi isang buong tao ito. Oo, tsaka matibay talaga. Ilang taon na itong kao. Subukan natin, sabi ayos, oh. Nagkagabok kahit ang mga bisita namin ang Amerikanong matatanda eh. Ibig sabihin, mayaman na tayo, mga idol. Hindi, yan. Ibig sabihin itong, kumbaga, di ba, ang... Walang unan. Sumisimbolize kasi minsan yung karangyaan kung nakakangat ka sa buhay, minsan sa bahay. Ito rin naman sa mga kagamitan nila. Ito, parang ito yung parang supa. Supa nila. Matulog din sa baba. Oo. Diba? Ito noon, walang sinulid noon. Ito ang ginagawa ng aming ninano. Oo nga eh, nagtatakaw. Part of the tree, we call it lakhi. Skin of a tree, dinidilik sa ilog at ganito ang fibers ay natira. Yun yung mga tela noon. Inulubid at ito pinahabi para sa tapis namin, skirt namin ng babae at lalaki, G-string ng mga lalaki doon ganyan din. So ito yung pinaka-parang no? Yung tinatawag na sinulid ngayon. Nung araw walang sinulid, so ito talaga, no? Oo. Nakaka-amaze.
Rin mo, naisipan ng mga sinaunang mga native na magganyan. Noong may sinulid, bumibili ka sila ng sinulid at ginawa ang mga ganyan, ang mga iba-ibang skirt ng babae. Ngunit, Ayan at saka blankets, ngunit may classifications noon din. Oo. Kasi yung pula, para sa mayaman, yung isang pula, middle class, ang itim, pobre. So, pagka pula po ang gamit natin, mga kawan. Classification kapag ito, Middle class yun. middle class. Pag ito po, kulay-pula, mayaman po, big time. Parang mayaman kasi middle class. Middle class ka na, may kaya ka na. Pero pag yung medyo mas mataas pa po, Yun, red. ito na yung talagang, yung matingkad na kulay-pula. Ito na yung talagang sabihin natin ka. Kumbaga parang kilalang pamilya. Yan. Tapos ito naman, Para sa pobre. mga sabihin natin may hirap na mga... Kagaya din ng mga blanket na ganyan. Ngunit kuminsan, gagamitin sa balot ng namatay. Ganyan. Nang namatay. Hindi ho po pwedeng gumamit yung mga yung mga may hirap nito, mga gano'n. No? Ngayon, lumabas ang mga tao, pagbalik, may pera, di bumili sila ng anong klaseng gusto nila. Gusto nilang Oo. Di, walang mayaman. Tambol pala yan. Balat ng 12 years. Okay. Yan mga tulo. O nga parang bonggos Parang kasama, nagpapataas. Okay, di na mo tayo. Diyos nila, may wine nila, may gum, at ito ang inaalay na baboy. Guys, ironwood, matibay na kahoy. Oo, at mabigat. At mabigat, ayan Kamagong din yung iba. Yan. Galing wood carving. Magaling na nung una pang panahon, magaling talaga mag-carve ng kahoy ang mga native natin na mga Ifugao. Ito, ang mga klaseng bolor. Pinto ito. May namin din. Kasi ang mga house lizard, Tagalog ng house lizard? Butigi. Butiki. So pag tignan mo, may lizard kaming lizards. Yan yung mga butigi Good luck sa kanila yun, sa mga kapatid natin mga Ifugao. Pampaswerte. Sa mga yung bato-bato, ang mga ginagamit nung pa. Nung pa. Bukit, ganyan. Ayan. We have also a rocking chair. May rocking chair din sila Titibay ng kahoy. Ayan. At ito rin, ito ang kapig ng mayayaman noon. May explanation doon. Oo. Mga ilang taon na ho yung kahoy na yan? Sinauna pa yan, Matagal na. Oo. Talagang yan yung simbolo talaga ng mga Yan Paupo nila ang namatay. At saka ganyan, saka babalutin. Pasok ito. Ngunit nakataas. Yung mga namatay, kumbaga parang Ifugao, okay, Ifugao coffin. Okay. Coffin talaga, Ifugao coffin. Nang mayaman. Nang mayaman daw. Walang ganito. Okay. Oo. Sa lupa. Sa lupa na lang ibabaon, gano'n? Oo. Ang Okay. mga mayaman dito sila pagka ilang taon, ilang buwan, ilabas. Palitan ang Nakalabas lang ho yan. ilabas at mag-aalay sila ng mga baboy Hindi yan ibabaon sa lupa, nakaangat lang. Hindi, ganito sila. Okay. Kasi matagal na. Ipapasok dyan. Buhos na lang. Babalutin ulit, pasok ulit dito. Ngayon wala na ganito. Paano ho yan? Hindi ho nangangamoy pagka yung... Kahit na mga mamoy, yun ang mga tao. Saan ho nakapwesto yan? Sa ilalim na ng bahay? Sa
may sa under their house, native house. Ah, native house, ganun lang daw. Yan, mga beads. Beads ng Ifugao. Okay? Original yan, ha, mga ton. And then, beads ng Bontok. Beads ng Kalinga. Alright. Lupit. Ito ang Ifugao noon. Malawi. 1980 ganito pa. Normally, nung ako. 1980? Oo. Mga ito. Wala pang mga kabahayan nun, no? Wala. Mayroon bahay. Ngunit. Hindi ganun karami. Hindi ganyan. Walang dito. Oo nga eh. Oo. Sa taas sila. At sa dito. At sa banda dito din. Ang mga bahay. Maitanong ko lang, ito ang pinaka-exciting na kayo yung talagang karapat-dapat na matanungan eh. Paano ho yan ginawa? Handmade po ba yan? Wala pang paalayan? Ano po yung... Walang tala ang ginamit na Kahoy. kahoy at bato. Kahoy at bato. Oo, na Paano yan? Saan yung inumpisahan? Sa taas? Bago sa pababa ng pababa? Parang ganon? Ang galing eh. Perfect eh. Iba, sa baba, sa iba. Ganyan. Yan, kay ma'am na galing, no? Na sa taas. At binubuhat ang bato, itinataas din. Binubuhat sa ilog at tinataas. Kung may naghukay sila, may bato doon gagamitin. Ayan po, ayan ang native house na. Ito yung itsura, no? Ganito. Ayan. Oo. May dito, paglagyan kami ng palay. Dito sa baba o doon sa gilid doon kami nagluluto. Okay. Doon, dito kami natulog, kumain. Doon kami din nagluto. Okay. Ayan ang Ifugao House. Oo. May maraming ganito rin dito. Paglagyan namin, namin ng chicken cage namin. Ano ho yan? Yung nakalagay ho dyan talaga, yung ginamit sa bahay nyo na ganyan. Kawayan, ganon? Dito? Ito? Hindi. We call it sticks. Ang dahon na ito, yun din ang ginagamit dito sa bubungan. At may common grass na makataas. Okay. Ginaganyan, binabandal na ganyan. Patong, ganyan hanggang marami. Makapal. Ay, walang sa taas. Yan o. Yan yung yung mga Ifugao, yung pagdating ng Amerikano. Oo. Yan ang sabi ni Nay. Kikita nyo naman yan. Para malinaw sa Google, i-search nyo. Ayan, isang gupit. Nakita mo ang talagang suot nila. Suot nila. Di ba? Ito ang palengke noon. Sa bahay lang. Walang iba-iba. Hindi malawak. Okay. Okay. American flag yata ito. American flag. And then, ayan General Tomoyoki Yamashita, Supreme Commander. In the Philippines, yan, Surrender Lieutenant. Nasaan yan? Okay. Doon yan sa Kiangan. Sa Kiangan to sumuko si Yamashita. Ayun, dinaanan natin nung nakaraang araw. Ito naman po yung mga, picture. Yung mga, Ifugao Mother and Child. Okay, 1919 kinuwanan. Roy Barton. Ayan. Yung mga... Na-introduce na siguro dito sa kanila yung bakal. May mga itak na Ito yung katawan ng isang pinatay na babae. Body of murdered Ifugao girl. In one hand is placed a knife, in the other spear corpse of the murdered. Oo. May patay na babae dyan. O patay ng lalaki ganyan. Parang bata pa to, Nay? Okay. So ito yung mga salakot
para hindi siguro maulanan. Woman basket rain cape tudong ang tawag. Yan. Yan. Oh, ito yung mga iba't ibang klaseng spear. Ayan, oh, yung mga iba't ibang klaseng sibat spear, no? Ayan. Okay, ayan sila, yan. Oh. Ang laki ng itak. Para sa kalabaw na to, sabi niya, ano, pangkatay? Ayan, oh. Para makutsara nila yung utensil. Utensils. Ayan, oh. Okay. Mayaman talaga sa kasaysayan ang Pilipinas. Marami tayong talagang dapat ipagmalaki dahil bilang mga Pilipino, marami tayong mga tribo o mga indigenous at saka yung mga hindi lang naman dito sa Luzon. Dapat natin pagmalaki buong Pilipinas, marami talagang napakarami natin na mapakayaman sa kasaysayan ng Pilipinas. Nandiyan yung may mga kapatid tayong mga kamusliman sa South, Mindanao, tapos sa mga Aitas sa Zambales, at syempre dito sa North yung mga Igorot, Ifugao, mga Kiyangan, mga Kalinga at Apayao. Ang dami. Yan, may mga flute din sila. Okay. Yan o. Oh, yan, yung mga ang ganda. Ang ganda ng kasuotan. Yung mga pendant to. Mga necklace ng Bontox Warrior. Ito pala yung Paul. Parang Paul, ito yung mga gusto mong mga warrior yan, mga brother. Ganyan ang mga warrior ng mga kwintas, no? Mga Bontox necklace yan. Galing. So yung mga bag nila, ratan. So yung mga bulol. Yun ang mga gardens namin. Para saan mo ba ang bulol? Ito yung papuntang poblasyon, mga tol. Yung sentro ng Benguet. Stig, ang ganda. Talagang hindi nagbabago weather dito Natural lang ang ambon sa kanila kasi yung ulap mababa. Yan, dito yung ma-amaze ka kung paano nila nagawa yan by hand and sa tulong na rin ng mga kahoy at saka ng mga bato na matatalas. Yan. Ipit. Masarap talaga magstay ng mahaba-haba kundi lang may hinahabol na oras dahil sa nasa North Loop tayo. Sobrang nakaka-amaze ang kapaligiran dito sa Banawe. Lalo yung hagdan-hagdan pala yan na di mo aakalain na gawa ng mga sinaunang mga tao dito sa Banawe. Gawa lang ng kamay at sa tulong na din ng mga kahoy at mga bato na pinatalas. Shrine ng Fraternal Order of Eagles, yan, Philippine Eagles. At nandito sa Banawe Rice Terraces at welcome. Ang nakalagay po dyan is yung welcome Dayanara view deck, no? Kasi ganito yan mga tol. Si Dayanara Torres yung Miss Universe kung maalala nyo, so doon ako na nakarating dito. Ayun ko, in honor siguro para sa pangalan niya, kaya pinangalan sa kaniyang Dayanara view deck. Ayan. Tsaka dito, naku, grabe. Para kasi sinusundan ng aircon. Grabe.
Talagang sobrang lamig. Ayan, dito mo yung talagang rice terraces, no? Kung sa Maynila talagang sobrang init. Dito talagang ikaw susuko sa lamig. Actually talagang naranasan ko first time, umakit ako ng bundok, pero dito ko naranasan na namanhid yung mga kamay ko. Ewan ko, siguro dahil may edad na rin tayo at di na rin tayo gawin nag-aakit ng bundok. Dito ko naranasan yung talagang namanhid yung mga kamay ko. Yan, mas malamig talaga daw dito. Hindi nagbabago weather dito sa Banawe. Okay guys, kung mapapansin nyo, halos pare-parehas lamang ng itsura, pine tree, rice terraces. Nandito pa rin tayo sa Banawe, no? Going to Bontoc, Mountain Province. Ngayon, kung kakayanin pa natin ngayong araw na dumiretso na sa Sagada, gagawin natin. Huwag natin sagarin yung motor, no? Nagpalit tayo ng belt sa Pangasinan, pero alam natin bago, pero ayoko pa rin siyang sagarin, no? So, shout out sa mga mekaniko dyan sa Tayug, Pangasinan. Maski pa paano na kondisyon ang ating sasakyang si Nibram Dakel. Yan, si Dakel Jr. Okay? Si Dakel Senior kasi nandun sa bahay, no? Yun ang una natin kasama sa adventure. So ito, katulad pa rin ng dati, umaambon. Pero actually talagang ganito ang weather dito. Mapa-summer man, mapamahal na araw, Holy Week, talagang di daw talaga nagbabago ang weather dito sa Banawe, no? Ngayon malalaman natin kung ganoon din sa Bontoc. Pero sabi nila kahit do sa Sagada at Bontoc, ganito rin kasi mataas na lugar. Sa part na ito, nakaramdam na ako ng konting kaba at pag-aalala dahil bukod sa malakas ang ulan, madulas pa yung kalsada. Buti sana kung asfalto. Masyadong makinis kasi yung semento, kaya talagang konting mali na galaw, konting mapalakas lang na preno, talagang sisep lang talaga. Grabe to, yan mga kawaldo. Landslide, bago lang Kaya rin di ako nakapunta ng Batag Rice Terraces kasi sinarado. Gawa ng hanggang ngayon nagla-landslide daw doon. Kahapon nag-landslide. Ano mahirap. Namalabot ang lupa pag tuloy-tuloy ang ulan. Part of third, natin yan, cycle, diba? Sa nga nila, pag may lumabot na isla, may bagong isla umuutbong. Kasi sa Discovery Channel, enjoy natin. Woo! Lamig! Ang lamig! Woo! Libre tubig. Linis yan mga tol. Di ko rin nakalain na ganito mangyayari sa akin dahil sa sobrang kapal ng fog at madulas ang kalsada. Kung kailan ako nakahinto, dito pa ako natumba. Pero salamat din sa mga taga-lokal na umalalay sa atin tumayo. At huwag kayong mag-alala, okay na okay si Nibram Dakel TV. Bilis ko na lahat. Okay na, thank you. Grabe, taas na, sobra. Ito na talagang zero visibility. At talagang nakikita nyo yung fog. Masyado na talaga tayong binalot na talaga ng makapal na ulap. Ultimo mismo yung yung daanan, lumagapang na yung ulap, umuusok. So talagang mahirap din, no? At saka ito nga pala ang tip ko sa inyo mga kawild, no? Huwag kayong gumilid sa mga ganito, ha? Yan, kanina natumba ako, pero okay naman. Kasi nga, itong part na ito hindi natadaanan yung mga namumong lumot. So, yan. Isang advice ko sa inyo, magnificent view. Basang-basa na ako mga tol. Buti na lang itong gamit natin sponsored by, hindi, joke lang, Jap
jack wolf skin na hindi tumatagos sa ating katawan, no? Pero talagang malamig na talagang ramdam na rin ang katawan, lalamig ka na. During nung pag gumakit, ayun, ganda ng view, taas talaga na natin, oh. Ayun, oh. Mga kaway, yung taas na natin, oh. Ayun, oh. Dati yung mga gamit namin, mga pag gumakit kami, no? Mga thermal jacket pa. Masyado kasing bulky, oh. So, hindi naman tayo na nag-akit ng bundok, pero parang ganda na rin, eh. Nasa itaas talaga tayo, eh. Ito yung ang pinakamataas kasi na bundok sa Pilipinas, Mount Apo. Diba? 9,000 feet. Pero ang Mount Pulag is second to the highest peak. Pero para for your information, mga kawild, mas malamig ang Mount Pulag, which is nandito yung Mount Pulag na sa Cordillera, no? Nandun sa Tinok, dinaanan natin bago tayo nag-Banawe, no? Mas malamig pa rin ang summit ng Mount Pulag go compare mo sa summit ng Mount Apo. Pero matataka ka, no? Bakit? Dapat di Mount Apo, di ba? Pero yun na nga, kasi ang Cordillera mataas talaga, elevated talaga. Tulad niya, biglang sinusunod tayo makasip ka ng mga bigla mo bigla. Di tayo aware minsan, di ko na kasi sobrang basta hirap. Preno, papaalala ko ulit sa inyo, maging makulit ako, sa inyo, paalala. Preno, gulong. Yan, hindi lang tayo mag-concentrate sa makina lang kung motor natin. Tayo lagi kayong diagrama dito dito sa Cordillera, tandaan nyo, papaalala kayo sa inyo na mismo, papaalala ninyo po na TV. At shoutout ulit sa ating kondisyon sa mga mekaniko ng mga taga-Tayug, Pangasinan. Shoutout sa inyo mga tol. Mga pala tol, mga tol, mga kaway, mga kabiyahe, no? At kung supportahan nyo ko, meron tayong bagong channel. Hihiwalay natin yung Ghost Hunting Adventure. And patuloy pa rin tayo ni Practical TV sa horror, no? Ang lupit, oh. Ayun na, ito naman yung hagdan pala yan ng Mountain Province, yan, Bontoc. Ito, Barangay Bayo, no? O yan, oh. Kita nyo, no? Kung mapapansin nyo, buhay na buhay, may mga tanim na palay, may kulay green kasi medyo may sinag ng araw dito. At nga pala mga tol, yan, no, kung ikukumpara nyo dun sa sa rice terraces ng Banawe, no, kung ikukumpara nyo dun, dito kasi medyo nasisinagan ng araw. Sa Banawe rice terraces medyo maulan, kaya medyo maputik. Compare dito, nasisinagan ng araw, may ilog pa rin sa baba. Yan, ganda, no? Ang palay, kailangan din talaga ng balanse, no? May araw, may ulan. Kasi sa Banawe, yun na nga, puro ulan lang. Yung tatlong bundok na yan, dun yung Banawe rice terraces. So makikita nyo naman, dito pa lang, di ba? Talagang umuulan, ulap, masyadong mababa. Tara, at punta na tayo ng Bontoc